Sa hearing sa TRICOM, no, tungkol sa fake news, naungkat dun yung kay Harry Roque. May nagturo dun na inibitahan na vlogger sa hearing na yun, sa congressional hearing o TRICOM against fake news, na itinuturo si Harry Roque daw ang mastermind ng pulburon video. Yung matatanda niyo yung kumalat dati, yung kaya Pangulong Bongbong Marcos na inaakusahan na nakuha na ng video allegedly na gumagamit na pinagbabawal na gamot yung pulbos. Halimbawa, siguro okay na pinalalabas nila para masira ang Pangulong Bongbong Marcos. Pinatunayan ng NBI na yun ay edited lamang. So ito si Atty. Roque, nasa Amerika to. Pinapadownload pa niya, kung matatanda nyo, yung pulburon video na yun, pinapanakot nila ilalabas. Yung nilabas nila pambira, edited. Doon, kasunod noon, meron nagpa-disbar kay Atty. Harry Roque, isang abogado rin, na sa mga kabinete rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang masama nito, ito nga, yung lumabas na sa hearing na may kinalaman si Harry Roque, na siya raw ang punot dulo o tinatawag na mastermind, pinakautak sa pulburon video na yun. Tutusan fake news yun eh. Edited, deepfake, AI generated yung video na yun. So intention talaga nun, hindi totoo. Una-una, syempre, gawa-gawa lang yan. Pangalawa, manira, establish yung gobyerno ng PBBM na pinagbabawal naman ng batas, alam natin yan, na nagdudulot ng kaguluhan. Isa rin tong fake news na nagbibigyan ng disinformation targeted ng Pangulong kasalukuyan na Bongbong Marcos. So ito, malaki ang problema ni Harry Roque. Hindi na tinanggap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nung abogadong Kaufman sa ICC. Kumukuha pa ng asylum. Siyempre natatakot yan na ma-arresto rin sa Pilipinas. Pero may mga petition na rin na humaharang na hindi naman siya talaga ginigipit. Meron talaga siyang kaso dito sa Pilipinas na dapat niyang harapin. Yung problema ni Harry Roque yan. Lalo na itong lumabas na pahayag ng isang vlogger din na may kinalaman siya doon sa pagpapakal ng pulburon video. So makakita na naman tayo ng another case dito kay Harry Roque kung sakasakali. Ayun, kung ayaw pa niyang umuwi, meron pa siyang nakabinbin sa DOJ na kaso, yung sa Pogo, may kaugnay sa Pogo to, yung human trafficking. Ayun ang ikinakaso sa kanya. So kung lumabas sa warrant to, malaking problema ni Harry Roque dito. Pangalawa, ito si Harry Roque, hindi mo rin alam ang pinagagawa sa buhay. Kung ano yung mga naturing abogado, kung ano mga pinapakalat na peking mensahe, peking message, peking balita, fake information, manira lang. Napatrouble siya ngayon. So ito, magiging malaking sakit ng ulo ni Harry Roque kung totoo to, kung mapapatunayan. Siyempre, siguro maaaring nakahanda na ng NBI para sa additional investigation dyan, case build up para makasuhan si Harry Roque. Tinatawag ng mga netizen na butanting daw. So yan, maging problema ni Harry Roque yan, abang-abangan na lang natin. Malaki maging problema ni Harry Roque dyan. Pas kapag hindi pa nanalo yung mga senatorial candidate, DDS senatorial candidate nila, napakalaking problema na. May impeach pa si Sara Duterte na sakasakali. Majority vote kasi yan sa Senado. So wala nang apelo yun pag na-impeach si Vice President Sara Duterte. Talagang hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Patay ang kinabukasan ng mga TDS niya kung sakasakali. So sa mga susunod, araw ng kagitingan nga pala ngayon, maligayang araw ng kagitingan, bumoto kayo ng tama. Paging magiting sa araw ng kagitingan at saka sa pagboto. Kasi kailangan mapanagot talaga yung mga dapat na mga may kaso. Patutunayan na maliliyan sa korte kung talagang wala silang pagkakasala. Meron due process. Buti nga sila may due process. Yung ibang EJK victims, pinagpapatayin lang daw walang due process. So yan,
ang laki ng problema ni Harry Roque, dagdag ng problema itong isiniwalat ng isang vlogger. So kung totoo yan, isipin talagang fake news peddler talaga si Harry Roque, nakakaya abogado pa man din sa kasaling totoo.